Nagsimula ang pelikula sa isang binatang nagngangalang Jake Tyler na tumutulong sa kanyang high school football team na manalo sa isang mahalagang laro. Isang bigong manlalaro mula sa kabilang koponan ang nanunuya tungkol sa ama ni Jake na namatay habang nagmamaneho na lasing. Dahil dito ay nagsimula ng away si Jake na mainit ang ulo. Nakuna ng mga manonood ang gulo gamit ang mga mobile phone at video camera at sa lalong madaling panahon, na-upload ang away sa YouTube. Pagkatapos ng laban, tinanong ng kaibigan niya kung makakapag-hangout ba siya mamaya, pero sinabi sa kanya ni Jake na lilipat sila sa ibang lungsod, kaya magiging abala siya sa pag-iimpake. Nakatira si Jake kasama ang kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang kanyang pamilya ay lilipat sa Florida dahil ang kanyang nakababatang kapatid na si Charlie ay nakakuha ng scholarship doon. Si Charlie ay isang napakatalino na manlalaro ng tennis. Kinabukasan, habang nag-iimpake, nahulog ni Charlie ang isang kahon at mula sa kahon na iyon, nakita nila ang isa sa mga kamisete ng kanyang ama. Nang makita ang kamisete na iyon, naalala ni Jake ang kanyang yumaong ama. Galit siya sa kanyang ama dahil noong araw na namatay ang kanyang ama, kasama niya ito sa sasakyan. Lasing na lasing talaga ang tatay niya kaya inalok siya ni Jake na magmaneho pero hindi siya pumayag at nagpatuloy sa pagmamaneho ng lasing. Naaksidente sila na ikinamatay ng kanyang ama. Sinisisi ni Jake ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ama dahil iniisip niya na kung siya ang nagmaneho ng sasakyan noong araw na iyon ay kasama pa rin nila ang kanyang ama. Ang aksidenteng ito sa pagmamaneho ng lasing ay ginagamit rin bilang panunuya ng iba pa niyang mga kaklase. Kaya isinulat ni Jake ang salitang walang kwentang bagay sa kahon ng kanyang ama. Matapos lumipat sa bagong lungsod, pumasok siya sa isang bagong paaralan at nang siya ay nasa likuran ng kanyang paaralan, nakita niya ang isang mag-aaral na nagngangalang Max na binubugbog ng husto ng ilang iba pang mga mag-aaral. Sinubukan niyang hindi ito pansinin, ngunit sa huli ay nagbago ang isip niya. Lumapit siyang upang iligtas ang bata, ngunit nang sinubukan niyang makialam, sinabihan siya ni Max at ng kanyang mga kaibigan na ang away ay isa lang semi-sanctioned mixed martial arts fight. Sa klase, may isang babae na nagngangalang Baha. Tinanong si Baha ng isang tanong na hindi niya masagot at pagkatapos ay sinagot ni Jake ang parehong tanong. Nag-usap ang dalawa pagkatapos ng klase at si Jake ay nahumaling sa babae. Kinabukasan sa paaralan, lumapit sa kanya si Max, nagsimula silang mag-usap at sinabi sa kanya ni Max ang tungkol sa isa sa kanyang mga video na nagiging viral sa paaralan. Tumataas na ngayon ang kanyang reputasyon sa mga mag-aaral ng kanyang bagong paaralan dahil sa video sa internet niya noong siya ay isang manlalaro ng football sa kanyang nakaraang paaralan na nakipag-away sa isang bigong manlalaro na gumawa ng mapanlait na mga pahayag tungkol sa kanyang ama. Si Jake ay sikat na ngayon sa kanyang bagong paaralan dahil napanood na ng lahat ang video na iyon. Kilala na siya ng mga babae bilang figure of aggression ngayon. Isang araw pagkatapos ng klase, nang pauwi na si Jake, nakita niya si Baha na nag-imbita sa kanya sa isang party noong gabing iyon. Naghanda siya at pumunta sa party sa tirahan mismo ni Ryan, isa sa kanyang mga schoolmate. Si Ryan ay isang sikat na binata sa kanyang paaralan dahil siya ang kampyon ng MMA doon at boyfriend din ni Baha. Tinanggap ni Ryan si Jake sa kanyang tahanan at nang silang dalawa ay nagkaharap sa wakas, hinamon niya si Jake na makipaglaban. Si Ryan ay isang mahusay na manlalaban at lagi niyang gustong maging pinakamahusay sa kanyang ginagawa. Excited na talaga ang lahat sa party na makita silang lumalaban. Sa simula ay tumatangging lumaban, ngunit agad na pumayag si Jake na labanan si Ryan nang pinagtawanan niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa simula ng laban, si Ryan ang nakakalamang sa laban at nagpatuloy upang bugbugin si Jake sa buong laban. Ang laban ay nakunan at naipost online na naging dahilan ng kahihiyan para kay Jake sa kanyang paaralan. Umuwi siya na may dugo at mga sugat sa mukha at nakita siya ng kanyang kapatid. Sinabihan niya si Charlie na huwag sabihin sa kanilang ina ang tungkol dito, ngunit sinabi ni Charlie na hindi niya kailangang sabihin sa kanya dahil makikita rin ng kanyang ina mismo ang kanyang mukha. Pagkatapos ng insidenteng ito, huminto si Jake sa pag-aaral. Pumunta si Max upang tingnan siya sa kanyang bahay at iminungkahi na magsimula siyang magsanay at nag-alok pa nga na dalhin siya sa coach kung saan siya mismo nagsasanay. Sumang-ayon si Jake at dinala siya ni Max sa fighting club kung saan nagsanay siya kasama ang isang lalaking nagngangalang Jean Roqua. Napag-alaman na si Roqua ay isang mahusay na manlalaban sa kanyang panahon. Pinayagan niya si Jake na sumali sa club. Pagkatapos noon, pumunta si Baha sa bahay ni Jake para makita siya dahil ilang araw na siyang hindi pumapasok sa paaralan.
Gayunpaman, nagalit siya kay Baha dahil inimbitahan siya nito sa party na iyon para lang mag-set up ng labanan sa kanyang kasintahan at ngayon ay natalo na si Jake at napahiya. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi niya alam na mangyayari ang mga bagay na iyon. Sinimulan siyang sanayin ng instructor ni Jake at sinabi niya sa kanya na napakahigpit niya pagdating sa disiplina at mga tuntunin. Siya ay may panuntunan na nagbabawal sa kanyang mga mag-aaral na makipag-away sa labas ng club. Sinabi ni Rockwell kay Jake na kapag siya ay nakipag-away sa labas ng kanyang club, siya ay mapapatalsik sa kanyang club. Pumayag si Jake at nang makauwi siya ng gabing iyon, tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa perang winidraw niya sa kanilang account. Sinabi niya sa kanya na sumali siya sa isang fighting club, ngunit hindi ito nagustuhan ng kanyang ina dahil ayaw niyang sumasali siya sa mga kaguluhan. Siya ay galit sa kanya, ngunit siya ngayon ay matigas at patuloy na nagsasanay sa kanyang instructor. Ang kanyang instructor ay dating isang mahusay na mandirigma, ngunit sa kaibuturan, siya ay tila hindi nasisiyahan at malungkot. Gayunpaman, hindi niya ibinahagi ang kanyang kalungkutan sa sinuman. Sa wakas ay pumasok si Jake sa paaralan, ngunit hindi pa rin niya pinapansin si Baha, ngunit nais nitong mapalapit sa kanya. Sinubukan niyang makipagkasundo sa kanya, sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanyang naging papel sa away nila ni Ryan, ngunit tumanggi si Jake na patawarin siya. Samantala, nang si Ryan ay hindi nagpakita ng pagsisisi para sa kanyang pakikipag-away kay Jake at sa kanyang sadistikong pag-uugali, si Baha ay nakipaghiwalay sa kanya, kung saan si Ryan ay tumugon sa pamamagitan ng agresibong paghawak sa kanya. Nang subukan ni Jake na lumapit para protektahan si Baha, muli siyang ininsulto ni Ryan tungkol sa kanyang ama at umalis. Sa pagsasanay, galit pa rin si Jake sa nangyari at sinabihan ni Roquan na umalis sa gym hanggang sa kumalma. Pagkasakay pabalik mula sa gym kasama si Max, itinigil niya ang kotse sa kalsada at nauwi sa isang road rage brawl kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Binugbog ni Jake ng husto ang isang grupo ng mga lalaki at kinuna ng video ni Max ang kaganapan. Kumalat ang video sa paligid ng paaralan at tumaas ang katayuan sa lipunan ni Jake. Si Jake ay sikat na muli sa kanyang paaralan, ngunit si Ryan ay hindi natutuwa tungkol dito. Nang siya ay napuno na, nagpasya siya na hindi na niya kayang umupo lang, habang kay Jake nakatutok ang lahat ng atensyon. Pinuntahan niya si Jake sa banyo at binugbog siya, at hinamon niya itong makipagkompetensya sa beatdown, na isang underground fighting tournament kung saan si Ryan ang reigning champion. Pinuntahan ni Jake si Max at tinanong siya tungkol sa beatdown, na nagpaliwanag sa kanya tungkol sa lahat ng dapat niyang malaman tungkol dito at ipinaunawa kay Jake kung para saan ito. Maraming malalakas na manlalaban ang dumarating upang lumaban doon, at ang laban ay nagtatapos lamang sa pamamagitan ng isang knockout. Samantala, nalaman ng instructor ni Jake ang tungkol sa pakikipag-away niya sa labas ng gym. Talagang nagalit siya sa kanya dahil sa paglabag sa pinakapangunahing tuntunin ng club, isang panuntunan na hinding-hindi papalampasin ni Roquan, kaya pinalayas niya siya kaagad. Ipinaliwanag niya ng malinaw sa kanya na bawal nang bumalik si Jake sa kanyang club. Sa gabi, habang nasa palengke si Jake, nakita niya si Roquan at pinag-usapan nila ang tungkol sa tatay ni Jake. Ikinuwento niya sa kanyang instructor kung paano namatay ang kanyang ama sa isang car accident nang siya ay nagmamaneho habang lasing. Ipinaliwanag niya kung paano siya palaging inaasar ng ibang mga lalaki tungkol sa kung paano niya hindi nailigtas ang kanyang ama ng gabing iyon. Ikinuwento rin ni Jake sa kanya ang nangyari sa party na iyon at kung paano siya binugbog ni Ryan ng hindi lang isang beses kundi dalawa. Nagsimulang makaramdam ng sama ng loob si Roquan para sa bata at nakiramay siya sa kanya. Tinanggap din niya ito pabalik sa club at sinimulan siyang sanayin ng may higit na determinasyon. Isang araw, habang sila ay nagjo-jogging, sinabi sa kanya ng instructor ni Jake ang tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi ni Roquan na mayroon siyang isang nakababatang kapatid na lalaki na isang mahusay na mixed martial artist. Isang araw sa isang bar, tinutuya ng isang lokal na bully ang batang si Joseph na agad na nilabanan ang bully. Nanalo ang kapatid niya sa gulo, ngunit nabaril at napatay ng mga kaibigan ng bully ang kanyang kapatid. Sinisisi siya ng ama ni Roquan sa pagpapahintulot sa sitwasyon na humantong sa karahasan na maiiwasan sana. Umalis si Roquan sa bahay dahil doon at hindi niya nakita ang kanyang ama o kahit na tumuntong sa Brazil sa nakalipas na 7 taon. Sinabi niya kay Jake na hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ama matapos siyang iwanan sa ganoong kasakit na paraan. Isang araw, pumunta ang ina ni Jake sa kanyang gym at binayaran ang kanyang payment para sa susunod na 2 buwan. Ito ay nagpapahiwatig na wala siyang problema sa pakikipaglaban niya.
Kinausap rin siya ni Rocua at sinabi sa kanya na mayroon siyang mabuting anak. Sa ibang lugar, pinuntahan ni Jake si Baha at humingi ng paumanhin sa hindi pagpansin sa kanya. Sa kalaunan ay ipinahayag nila ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa at nagsimula ng isang relasyon. Pagkatapos ay nakatanggap si Max ng mensahe sa kanyang mobile phone at nalaman na ilang araw na lang ang beatdown. Lumapit siya kay Jake at ipinaalam sa kanya, gayunpaman, tumanggi si Jake na sumali sa beatdown, na nakikita ito bilang isang bagay na gusto ni Ryan. Nang matuklasan ni Ryan ang pangyayaring ito, inimbitahan niya si Max sa McCarthy Manor sa maling pagkukunwari. Doon, isinama ni Ryan si Max sa labanan at brutal na binugbog siya. Sa takot sa kaligtasan ng kanyang kaibigan, binawi ni Jake ang kanyang desisyon at nagpasyang sumali sa beatdown para lamang harapin si Ryan. Nabalitaan din ito ni Rocua at hinarap si Jake ng ultimatum, hinding-hindi napapayagan si Jake na lumapit pa sa gym kung pupunta man siya sa beatdown. Kalimutan na niyang mag-training dito. Napagtanto na sinusubukan ni Rocua na pigilan siya na gumawa ng parehong pagkakamali na ginawa ni Rocua sa kanyang sariling ama. Sinagot siya ni Jake na ang tanging pagkakamali ni Rocua ay ang hindi paggawa sa kung ano mismo ang gagawin ni Jake. Ang nasabing pagkakamali ay hindi pakikipag-away. Ito ay pag-iwas sa hidwaan sa kamay, sa halip na harapin at lutasin ito. Dumating si Jake sa paligsahan, at pareho silang nagpatuloy ni Ryan sa bawat round, bawat isa ay nagwawagi. Nakapasok si Jake sa semifinals sa kabila ng injury na natanggap niya sa nakaraang laban. Dumating si Baha upang hindi lamang suportahan siya ngunit upang sabihin sa kanya na naiintindihan niya kung bakit siya nagpipilit na lumaban upang hindi na siya muling lumaban. Matapos malaman na si Ryan ay na-disqualify sa kanyang semifinal match dahil tinamaan ang kanyang kalaban sa mata, sumuko si Jake dahil wala na siyang nakikitang dahilan para magpatuloy. Habang sinusubukan nilang umalis ni Baha, hinarap siya ni Ryan at sa wakas ay nag-away ang dalawa sa labas sa parking lot. Si Jake ay mahina na dahil sa kanyang pinsala at si Ryan noong una ang nakakalamang na nagsagawa ng isang choke kay Jake. Gayunpaman, nakawala si Jake at pinataob si Ryan gamit ang isa sa mga naunang combo na itinuro sa kanya ni Rocua. Sa pagtatapos ng pelikula, naging magaan ang loob ni Jake at Ryan habang pumunta naman si Rocua sa Brazil upang sa wakas ay makita ang kanyang ama. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.